Welcome sa Pinoy Crime Hub. Sa video na ito ay isasalaysay ko sa inyo ang kaso ni Risa Abrera, isang Pilipino-American na nanirahan sa Las Vegas, Nevada. Isang single mom na kinidnap ng dati niyang kasintahan na nauwi sa kamatayan. Isang malagim na trahedya na nag-iwan ng maraming katanungan sa lahat. Ano nga ba ang totoong nangyari sa kanya? Si Risa Abrera ay ipinanganak sa Pilipinas noong January 12, 1985 at ang kanyang mga magulang ay si Myrna at Dennis Downey. Malaki ang kanilang pamilya. Mayroon siyang 4 na kapatid na lalaki na sina Rico, Ranel, Ricardo at Jeffrey at 2 kapatid na babae na sina Rodeline at Rihamir. May 4 din siyang anak na ang edad ay mula 3 hanggang 17 taon. Ang kanyang 3 nakakatandang anak ay mula sa isang naunang relasyon, habang ang kanyang bunsong anak ay anak nila ng kanyang dating kasintahan na si Steven Robert Evans. Lumaking aktibo sa sports si Risa. Mahilig siyang maglaro ng basketball at soccer. Mahilig din siya sa agham, lalo na sa pag-aaral at paglalaro ng mga insekto. Sa sobrang talino niya, na-skip pa niya ang 3 baitang. Lumipat ang kanilang pamilya sa Las Vegas at mula noon ay naging tagahanga na siya ng Golden Knights simula pa lang ng unang season ng koponan. Mahal na mahal niya ang hockey at madalas siya mag-post sa social media kung gaano siya nalulungkot kapag wala pang hockey season. Mahilig siyang makihalubilo sa mga tao, magluto, manood ng TV shows at pelikula. Pursigido rin siya sa pagpasok sa mundo ng pag-arte at pagmumodelo. Nakakuha siya ng role sa isang pelikula na ang title ay Conspiracy Theory, isang found footage horror film na nagtatrabaho sa Southern Nevada at nakatuklas ng isang nakakakilabot na sekreto sa ilalim ng Lake Mead. Lumabas din siya sa isang pilot episode para sa isang TV series na tinatawag na The 702, na ang tema ay kahalintulad ng The OC ngunit nakaset naman sa Las Vegas. Nagtatrabaho rin si Risa bilang spokesmodel sa CES at naging cocktail waitress ng halos 10 taon bago niya tuluyang naipatayo ang sarili niyang negosyo. Siya ay nagmamay-ari ng K&M Nail Salon na matatagpuan sa Eastern at St. Rose. Gaya ng inaasahan, mahal na mahal din niya ang pagiging isang ina. Gusto niyang ibigay ang lahat para sa kanyang mga anak. May mga plano siyang ipasyal sila sa iba't ibang lugar at isinama pa niya sila sa self-defense classes sa One Kicks Gym kung saan natuto sila ng Muay Thai, Jiu-Jitsu at MMA. Palagi niyang pinagbubuti ang kanyang sarili at ayon sa kanyang mga kaibigan, napapalabas niya ang kabutihan sa ibang tao. Sa isang post sa memorial page, sinabi ng kaibigan niyang si Jenny na si Risa ay isang hustler sa mabuting paraan. Gumagawa siya ng maraming trabaho para masiguro na may sapat siyang pangtustos sa kanyang mga anak. Ayon kay Jenny, halos hindi nagpapahinga si Risa. Ang dating kasintahan ni Risa na si Steven Robert Evans ay ipinanganak noong 1982. Kaya mga 4 na taon ang tanda niya kay Risa. Nag-aral siya sa Las Vegas High School at nagpapatakbo ng isang dog breeding business kung saan siya ay nag-aalaga at nagpaparami ng mga pitbull at French bulldogs. Kahit na hindi sila kailanman nagpakasal ni Risa, nagsama sila sa iisang bahay sa loob ng maraming taon. Ayon sa ulat ng The Journal, may inilabas na restraining order si Risa laban kay Steven. Gayunpaman, ayon din sa naturang ulat, ang mga detalye tungkol sa restraining order ay nakasil o hindi isinapubliko ng korte. May record si Steven ng mga kasong kriminal tulad ng pagnanakaw, attempted murder with a deadly weapon, at domestic violence. Gayunpaman, lahat ng mga kasong ito ay binasura noong November 11, 2022. Mayroon din court record na nagpapakitang si Risa ay minsang inaresto dahil sa domestic violence. Ngunit kalaunan ay ibinasura ang kaso. Ang kanyang abogado ay naghain ng mosyon para ibasura ito at sumang-ayon ang estado. Hindi na bago sa mga otoridad ang mga insidente ng domestic violence. Parehong inaaresto ang magkapartner kapag pareho silang nasangkot sa away, kahit hindi malinaw kung sino talaga ang agresor.
Ngunit maraming katanungan ang bumabalot dito, lalo na't ilang beses nang sinabi ng pamilya ni Risa na si Steven ang paulit-ulit na nang-aabuso sa relasyon nila. Hindi rin maikakaila na halos doble ang laki ni Steven kumpara kay Risa. Mahirap hanapin ng detalyado at kumpletong impormasyon tungkol sa mga kasong kinasasangkutan ni Risa at Steven, marahil upang maprotektahan ang kapakanan ng mga batang sangkot sa usapan. Ang tiyak lamang ay noong November 14, 2022 ay naghain si Risa ng kaso sa family court laban kay Steven upang kuhanin ng custody o pangangalaga ng kanilang 3 taong gulang na anak. Ngunit gaya rin ng restraining order, ang mga detalye ukol sa kasong ito ay hindi isinapubliko. Malinaw na ang nangyari noong November 11 ay naging turning point sa buhay ni Risa. Napuno na siya at umalis siya sa bahay na tinitira nila ni Steven at lumipat sa piling ng kanyang mga kamag-anak. Ayon sa kaibigan niyang si Jenny, sa panahong ito ay nagsimulang dumating ang magagandang bagay sa buhay ni Risa. Naipundar na niya ang kanya nail salon at unti-unti na rin niyang natutuklasang muli ang pagmamahal sa sarili. Ayon naman kay Nick Blomgren, ang manager ng martial arts gym na pinapasukan ng kanyang mga anak na kanyang kaibigan, sa kabila ng mga pagbabagong iyon, hirap pa rin siyang tuluyang makalaya kay Steven. Sinabi ni Risa sa kanya na nakipag-ugnayan na siya sa mga abogado, nagsumbong sa mga pulis, pero wala pa rin nangyayaring aksyon laban kay Steven. Hindi pa rin siya tinitigilan nito at ayon kay Nick, ang sistema mismo ang nagbigo kay Risa. Noong January 25, 2023, nagkaroon ng pagdinig kaugnay sa kasong custody na isinampa ni Risa laban kay Steven. Hindi dumalo si Risa sa nasabing hearing dahil ayon sa kanyang abogado, siya ay nasa ospital. Sa naging resolusyon ng korte, parehong si Steven at si Risa ay binibigyan ng joint custody at pantay na oras na pag-aalaga sa kanilang anak na babae. Sa gitna ng pagdinig, sinabi ng abogado ni Risa na kailangang manatili ang protection order. Hindi rin malinaw kung ito ba ay parehong restraining order na iniulat sa media na sildo hindi isinapubliko. Ayon sa kanyang abogado, epektibo naman ang restraining order at dapat lamang na ipagbawal ang anumang komunikasyon sa pagitan ni Risa at ni Steven maliban sa mga usaping may kinalaman sa kanilang anak. Ipinag-utos ng korte na hindi na dapat pag-usapan ang kanilang dating romantikong relasyon. Ang palitan ng custody ay dapat lamang gawin sa pamamagitan ng kapatid ni Steven o sa mga pampublikong lugar para sa seguridad ni Risa. Ipinag-utos din ng korte na si Steven ang magbayad ng attorney's fees ni Risa na umabot sa mahigit na $5,000 at dapat niyang isauli ang titulo ng sasakyan ni Risa pati na rin ang mga appliances na pagmamay-ari nito na naiwan pa sa kanyang bahay. Kahit na hindi sila kailanman kinasal, kailangan makialam ng korte upang formal na paghatian ang mga ari-arian at responsibilidad nila, isang bagay na naging masalimuot, lalo na't may kasamang abusong pisikal at emosyonal at matagal silang nagsama. Pero pagsapit ng summer ng 2023, unti-unti nang nakakabangon si Risa. Maayos ang takbo ng kanyang salon at napapansin ng kanyang mga kaibigan at pamilya na bumabalik na ang sigla at tagumpay sa kanyang buhay. At noong June 2023 ng gabi, si Risa ay nakaupo sa nail salon na pagmamay-ari niya habang pinapagawa ang kanyang mga kuko. Biglang sumugod ang kanyang dating kasintahan na si Steven. Hinawakan siya nito sa braso at pilit siyang hinila palabas. Ilang saksi ang nagtangkang pumigil sa kanya pero bumunot siya ng baril at isinakay si Risa sa kanyang SUV at mabilis na tumakas. Dumiretso siya sa kanyang bahay sa Southwest Valley kung saan siya ay nagbarricade kasama ang 2 babae at isang 3 taong gulang na batang babae. Matapos makilala ng mga pulis ang suspect, nagtungo sila sa bahay ni Steven sa Southwest Valley. Pagdating nila roon, nakita nila ang SUV ni Steven sa driveway, ngunit wala ni isang tao sa loob ng sasakyan o sa labas ng bahay. Agad silang nagtayo ng perimeter sa paligid ng bahay upang masigurado ang seguridad ng buong lugar. Maya-maya, nalaman ng mga pulis
na ang 3 taong gulang na anak ni Risa at Steven ay nasa loob ng bahay, kasama ang 2 babae na hanggang ngayon ay hindi pa rin isinasa publiko ang pagkakakilanlan. Dumating din ang SWAT team at mga hostage negotiators. Sa loob ng ilang oras ay matagumpay nilang nailabas mula sa bahay ang isa sa mga babae at ang bata. Sinabi sa mga pulis na si Risa ay wala ng malay at si Steven ay may akses sa maraming baril. Bandang 10:00 ng gabi, nagpasya na ang mga otoridad na pasukin na ang bahay. Gumamit sila ng mga flashbang grenades upang makapasok. Pagpasok nila sa bahay ay natagpuan nila ang walang buhay na si Risa, habang si Steven ay natagpo ang patay sa isang kwarto sa itaas dulot ng isang tama ng bala sa ulo dahil nagbaril sa sarili. Dineklara na si Risa na patay sa mismong lugar ng insidente at ayon sa coroner, ang kanyang ikinamatay ay dulot ng maramihang tama ng matatalim na bagay, pananakit sa katawan at pagkakasakal. Natagpuan din ang isa pang babae na nagtatago sa isang kwarto. Siya ay ligtas at walang sugat. Ayon sa pulisya, malinaw na si Steven ang pumatay kay Risa bago niya tinapos ang sarili niyang buhay. Ayon pa sa kaibigan ni Risa na si Nick Blomgren, obsessed si Steven kay Risa at hindi matanggap na may ibang lalaki na sa buhay nito. Sa kabilang banda, naglabas ng saloobin ng pamilya ni Risa. Matagal na raw nilang nakikita ang mga red flags kay Steven. Ayon sa kapatid niyang si Lynn, ilang beses na muntik patayin ni Steven si Risa. At aniya, alam ni Risa na mangyayari ito, hindi lang niya alam kung kailan. Sa kasama ang palad, ang kaso ni Risa ay nagbunga ng maraming victim blaming o paninisi sa biktima. Ayon sa kanyang anak, masakit at nakakadurog ng puso na marinig ang mga maling akusasyon laban sa kanyang ina kahit na malinaw na wala itong kasalanan. Maraming salamat sa panonood ng kaso ni Risa Abrera. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell. Hanggang sa muli, ingat po tayong lahat.